kasamang Chris. At maraming salamat sa mga kasama na kung saan nandito kasama natin ngayon para ipagluksa ang ika-27 anibersaryo o pagkimimural natin doon sa Mindura Massacre. Ano po ang update at sa kasalukuyan? Ano na po ba ang nangyari noong massacre sa Mindula na kung saan ang mga magsasaka natin ay pinatay sa pamumuno bilang presidente ng Republika ng Pilipinas na si Corazon C. Aquino. Si Aquino Cojuangco, siya ang may-ari ng Hacienda Lucita na kung saan ang lupang yon ay hiniram sa mga magsasaka sa hacienda para pagtamnan ng tubo at magtayo ng asokarira sa Tarlac. Sa ngayon, presidente na naman si Noynoy Aquino na anak ni Corazon C. Aquino na kung saan nagkaroon ng massacre at pinagpapatay ang mga taga-Hacienda Lucita para doon sa panawagan na ibalik ang lupa sa kanila dahil ang lupa ay hiniram lang ng mga Cojuangco sa atin mga magsasaka. Hanggang sa kasalukuyan, presidente na ang kinatagurian unano ng Malacanang. Pero hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nakakamtan ang tunay na hustisya sa mga namasaker sa Hacienda Lucita. At hanggang sa ngayon, walang lupa na binabalik sa mga magsasaka. Mga taga-Aklan, kung may nakikita man kayo sa telebisyon at naririnig sa radyo na binigay na daw ng Departamento sa Agrikultura at may desisyon ng Supreme Court na ibalik ang lupa sa mga magsasaka, ito po ay parabula lamang. Ito po ay haka-haka lamang. At ito po ay propaganda lamang ng Department of Agriculture kasabot ang Rehimen Aquino. Ang nangyari po sa Tarlac, rinapol ang mga pangalan ng mga benepisyaryo. Rinapol, ibig sabihin kung nakatira ka dito sa barangay na ito at dyan ang bahay mo at dyan ang lupa na lininang mo. Pero pag dahil rinapol, pag nabunot mo na doon ka sa pinakamalayo na lote at may pag-aari din ang lote, ay doon ka po mapupunta. Kaya ang mangyayari, pinag-away-away ang mga benepisyaryo na dati ang lupa ay dapat ibalik sa kanila. Yan po ang bagong update sa kalagayan ng Hacienda Lucita. Di pa po nakuntento ang Aquinong administrasyon. Pinabili ang 500 hektarya sa RCDC na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon piso. Yun sana ay dapat maibalik sa mga may-ari ng lupa ang pirang pinagbilhan ng lupa sa Hacienda Lucita. Di pa rin dinagdagan pa nila ng brutal. Pinagpapatay pa rin ang mga klimant ng lupa doon mismo sa Hacienda Lucita dahil nagkaroon ng isang pagkilos ang mga magsasaka para bawiin ang lupa. Ano po ang inabot, binasakir ulit sa Hacienda sa gate mismo ng Asokarira de Tarlac. Siyang po ang namatay. Bukod pa dyan, may mga obispo ng mga religyoso, konsyal ng bayan, barangay captain, mga pinang na kung saan tumutulong ito para ang lupa mapasakamay ng mga magsasaka. Kaya ngayon, walang maasahan sa hasindirong presidente ng bansa. Mapanupil, madahas, militarisasyon ang sinasagot sa kahilingan ng mamamayang Pilipino. Patunay dito ang dumating na bagyong Yolanda
Ang sabi ng gobyerno, handang-handa kami. Zero casualty. Subalit, pagkatapos ng bagyong Yolanda, nagulat tayo kung bakit umaabot sa lampas na 6,000 ang patay sa Samar, sa Leyte, sa Tacloban. Ibig sabihin, yung ba ang zero casualty? Walang kahandaan ang gobyernong ito na pangalagaan ang interes ng mamamayang Pilipino. Sunod ang ginawa nila, nagugutom ang mamamayan dahil was out ang lahat na kabuhayan. Walang masahan sa gobyerno ng Rinit dahil malinaw sa atin bago dumating ang Yolanda. Ang pira ng taong bayan ay ninakaw ng mga kongresman sa pamumuno ng presidenteng ito, mga senador sa ating bansa na kung saan ito daw ang mga senador at kongresman ang masasaligan ng taong bayan. Subalit ito pala ang hindi mapagkatiwalaan sa pondo ng kaban ng bayan. Dumating ang mga relief galing sa ibang bansa, dolyaris na pira, imported na mga goods na dapat ipamahagi sa inabot ng bagyong Yolanda. Pero nagulat tayo na may nagsasabi na hindi pa rin sa amin nakakarating ang relief. At kung mayroon man, hindi na mga imported. Yung mga dilata na mga kumbit at iba pa, imported na mga blanket at iba pa, ang nakarating sa kanila, sardinas at magi. Ibig sabihin, ninakaw pa ng mga uhaw sa kapangyarihan at uhaw sa yaman ng bansa ng mga politikong ito. Kaya ano ang asahan natin sa gobyernong ito, sa mga namumuno sa atin sa bansang Pilipinas? Ngayon, may panibagong pakulo at administrasyon. Ginamit ang bagyong Ondoy, ginamit ang bagyong Yolanda. Ang sabi ng Rehime Aquino, mabuti pa gumawa tayo ng executive order o iyo na ang mga mangingisda para di na masalanta ulit ang bagyo, paalisin natin sa shoreline 40 meters ang distansya galing sa inaabot ng dagat pataas. Walang dapat na manirahan ng mga mangingisda dahil baka abutin ulit kayo ng sakuna kung nagkakaroon ng bagyo. Subalit mga kasama, ito pala ay isang malinaw na panluluko, panlilinlang sa ating mga mangingisda na nakatira sa baybay dagat, sa baybay lake, sa mga ilog, estero at iba pa. Dahil ang 40 meters na ito ngayon sa Tacloban, ayaw na pabalikin ang mga mangingisda natin. Pero sa kasalukuyan, nasa programa ito ng public-private partnership na kung saan tatayuan ito ng export processing zone ng mga dayuhan kapitalista galing sa ibang bansa na naakit sa programang PPP ng Rehime Aquino. Hindi biro ang masasagasaan ng pagpapalis sa mga mangingisda na nakatira sa baybay dagat. Milyon ang bibilangin dito ng mga mangingisda na kung saan wala na silang matitirahan. At ang sabi pa ng gobyernong ito, bawasan daw ang mga mangingisda na nanghuhuli ng isda dito sa ating bansa dahil over na daw at wala nang mahuli dahil ang mga mangingisda daw ay nagagamit ng dinamita, cyanide at iba pa. Pero hindi nabanggit sa batas na yan at sa EU na yan na paalisin, huwag papasukin ang mga Taiwanese, ang mga galing Japan, USA, pero na humuhuli ng tuloy-tulinadang isda dito sa ating bansa. Bagkus ang pinag-iinitan ng programang ito ay ang mga maliit na mga isda. Sa ngayon, paano at sino ang mag-i-implement ng EU na ito ni Abnoy o ni Noynoy Aquino?
Mga kasama, walang iba ang hahawak ng proyektong ito para i-implement ang dinugyong ito sa mamamayang Pilipino. Walang iba ang kinatagurian isang mastermind ng Kuratong Baniling. Noong rehimen ni Marcos, naging tenyente ng pise, naging senador, naging chief of staff ni Estrada. Walang iba, si Senador Pampilo Lacson. Siya ang mag-i-implement para supilin ang interes ng mamamayan. At may bit-bit ang iyo na ito at ang SAR na i-implement ni Lacson na umaabot sa 41 bilyon para doon sa regularisyon ng mga mangingisda sana. Pero alam natin na kahit 5 duling, walang makakarating sa mga mangingisda. Ang makakarating sa mga mangingisda, yung pagpapalayas sa kanila sa nalampasigan na kung saan ang lugar na yan ay minana pa nila doon sa kanilang mga ninuno. At ang iba na nakatira dyan ay galing sa mga kabundukan na kung saan sila mismo ay nasagasaan sa walang habat sa pagbimina dito sa ating bansa. Sila mismo ang biktima sa kawalan ng tunay na reforma sa lupa ay nakarating sila sa tabing ilog at sa tabing dagat. Pero sa ngayon, saan naman sila pupunta? Dahil pinapalis na naman doon sa kanilang tinitirikan ng kanilang bahay. At ang sabi ng gobyernong ito, ang mga mangingisda daw ay dapat bigyan ng fishing village. Pero yung lamang mga mangingisda na nakakabayad sa mandato ng Republic Act 8550 na ordinansang munisipal na dapat nagbabayad ka ng inyong bangka sa munisipyo, ng iyong gamit pag-isda at may ID ka bilang pagpatuto na ikaw ay membro ng PAMSI. Isang kalukuhan at kabalastugan ang programa nito at pagsupil sa mamamayan at sa demokratikong paniniwala natin na tayo may demokrasya sa Pilipinas na kinakatigan ng 1987 Constitution. Ito ngayon mga kasama ay wala na sa kapangyarihan ng mamamayan. Dahil nakikita natin itong hambalos na ito ng dinobyo ng iyo ng Presidente ay isang panunupil sa karapatan bantao, ang pagpapalis sa kanilang paninirahan at sa kanilang pinagkakabuhayan ay isang paglabag na mortal sa taong bayan. Kaya mga kasama, mga taga-aklan, kumanda tayo, ihanda natin ang mga sarili, ang ating mga sarili, mag-organisa tayo, magpalapad tayo, para paghandaan natin ang nangyayari at nangyayari na sa Tacloban. At doon kanina sa baybay, sa isang bayan na pinuntahan ko, pinapatunayan ng mga mangisda, may pumupunta na sa kanila na nagsusukat na sa shoreline doon sa abot ng 40 meter. Malinaw mga kasama, mga kababayan dito sa Aklan, mga mangingisda at magsasaka at urbampor. Paghandaan natin ang laban na ito. Huwag tayong titiyok dahil bawat tiyok natin ay papasok ang hambalos ng kamay na bakal ni Pampilo Lacson sa pamumuno ng Rehimen Aquino. At gagamitin dito ang militarisasyon, pulis, militar at iba pang mga ahensya ng gobyerno na kung saan dito susupinin ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Pero mga kasama, maniwala tayo na kung nagsama-sama tayong pagtilos, labanan natin ang pakulo na ito ng gobyernong Aquino, tiyak mga kasama, magtatagumpay tayo. Mga kasama, organisahin natin ang buong halay natin sa mga kostales dahil sabi